Sa tingin niyo po ba, Mr. Speaker, distinguished colleague, ay makatarungan po ang pass-on nature ng mga ito na yung mga taxes ay ibinabalikat ng mamamayang Pilipino? Nung tinitignan ko po yung aking billing sa aming bahay, napansin ko nga po na pati ang taxes dun sa lahat ng charges, yung kanilang corporate tax na dapat binabayad, ay sa atin po sinisingil. Dapat po, nanggagaling yun sa kita na nila, hindi po add-on. Yun po ang aking napansin. Opo, at maging yung system loss na yung pong energy na nawawala dahil sa yung mga nagnanakaw ng kuryente, yung energy na nawawala habang ito ay tinatransmit, bakit ba ang mamamayang Pilipino na naman ang magbabalikat nito? Habang pinapanood ko ang ating DOE Secretary, marami pong nagrereklamo sa taas ng singil sa fuel, sa elektrisidad natin, para bang baliwala lang sa kanya. Hindi ko po alam kung bakit gano'n na medyo nakukuha pa niyang ngumiti sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipino. Parang sasabihin niya, wala akong magagawa dyan. Dahil pag nag-tweet na si President Donald Trump, nagkakaroon ng mga speculation na baka tumaas na naman ang presyo ng langis. Para bang powerless, virtually powerless ang ating energy secretaries. Kung ang ating Department of Energy ba ay nagsisilbi pa sa ating mamamayan, o para ba ito sa ating mga negosyante na lang? Hindi ko po maisip kung kanino ba nagsisilbi ang DOE ngayon. Para sa taong bayan pa ba o para sa mga negosyante? Distinguished colleagues, good afternoon. There is a quiet burden that arrives in every Filipino home each month. It does not come with warning. It does not ask permission. It simply appears on paper or on screen and demands to be paid. When it arrives, it leaves behind the same question, whispered in kitchens, spoken in offices, and echoed across communities. Bakit ganito kalaki ang Meralco bill namin? This is already a question of survival for many Filipino families. Ang kuryente ay hindi luho, Mr. Speaker. Hindi ito optional. Ito ang nagpapaandar ng ating mga bahay, ng ating mga maliit na negosyo, ng pag-aaral ng ating mga anak, at ng pangarap ng bawat pamilyang Pilipino. Pero ngayon, ang kuryente ay lalo nang nagiging mahal at lalo pang nagiging mahirap intindihin. Noong Abril 2026, muling tumaas ang singil sa kuryente. Pero higit pa sa pagtaas ng presyo, mas nakakaalarma at ang natutuklasan ng ating mga kababayan kapag tinitignan nila ng mabuti ang kanilang bill. Hindi lang pala ito bayad sa konsumo, ito ay bayad sa isang buong sistema. Mr. Speaker, under Republic Act number 9136, electricity pricing was designed to be unbundled into generation, transmission, distribution, and various pass-through charges. In principle, this was meant to promote transparency and efficiency. In practice, the system has become so layered and so technical that the ordinary Filipino can no longer fully understand what he or she is paying for. Hindi na talaga ito lubos na maunawaan ng ating mga mamamayan. Sa bawat bill, ang pinakamalaki ay ang generation charge. Kadalasan, mahigit kalahati ng buong bill ay dito napupunta. Ito ang bayad sa kuryenteng binili mula sa mga power plant. Apektado ito ng presyo ng fuel sa buong mundo at ng palitan ng dolyar. Ang hinihingi po ng ating mga mamamayan ay huwag natin pabigatin ng higit pa sa nararapat. Kaya naghain ang inyong lingkod ng isang resolusyon para magkaroon po ng investigasyon sa Kongreso in aid of legislation sa pamamagitan ng Committee on Energy at Committee on Good Government and Public Accountability. Kailangan natin malaman ang totoo. Kailangan nating ibalik ang tiwala. Kailangan nating suriin ang buong sistema mula sa rates hanggat sa bawat singil na pinapasa sa consumers. At the end of the day, this is not about numbers. Sa huli, ito ay tungkol sa pamilyang Pilipino na tumitingin sa kanilang bill
at nag-iisip kung kakayanin pa nila ang susunod na buwan. Ito ay tungkol sa dignidad, ito ay tungkol sa katarungan, ito ay tungkol sa tiwala ng mamamayan. Mr. Speaker, ang pasanin ay ramdam na. Ang tanong ngayon ay kung hahayaan pa ba natin itong manatili o tayo na ang kikilos para ito ay maibsan. Magalang-galang na kongresista ng BH Party List, Congressman Nasal, isa pong pribilehyo na maging co-author ng inyong resolusyon na inihain ngayong araw para imbestigahan ang Meralco, pati na rin ng ERC, pati na rin ng DOE dahil sa hindi maipaliwanag na pagtaas ng kuryente ngayong buwan na ito. Ako po ay lumagda bilang co-author ng inyong inihaing resolusyon. Thank you, distinguished colleague. Maraming salamat sa iyong Opo. suporta. Sa katunayan, Mr. Speaker, distinguished colleague, ang inyong pong kinatawan ay naghain din ng mga panukalang batas para po pababain ang singil ng kuryente. At ito po ay hanggang ngayon ay nakabinbin sa Committee on Energy. Meron po dyan panukala na pag 2,000 kilowatts below ang iyong consumption, dapat po ay libre na ito. Meron po din kaming Enhanced Lifeline Act at meron din po kaming panukalang batas na tanggalin na ang VAT sa paniningil sa kuryente. At up till now, the bill has been languishing in the committee at di pa po ito natatalakay. Sa katunayan, meron din pong similar bill that our majority leader, Sandro Marcos, has filed. There's a similar bill with the objective of lowering the electricity rates. Meron po siyang inihain na batas. At magpahanggang sa ngayon ay hindi pa po ito tinatalakay sa komite. Meron po ba kayong ideya, Ginoong Speaker, distinguished colleague, kung bakit ang mga power bills na ito, di umano, ay hindi tinatalakay sa Committee on Energy? Nandito po sa tabi ko ngayon. Ating chairman ng Committee on Energy. Tanungin po natin siya. Pero dapat po matalakay na yan at the soonest possible time. I'm very glad, distinguished colleague, dun sa mga nabanggit nyo po and na final nyo with ng mga bill upang mapababa ang kuryente. At ako po ay willing rin mag-co-author dun sa inyong mga bill na final. Salamat po, Mr. Speaker, distinguished colleague. At sa tingin niyo po ba, Mr. Speaker, distinguished colleague, ay makatarungan po ang pass-on nature ng mga ito na yung mga taxes ay ibinabalikat ng mamamayang Pilipino? Nung tinitingnan ko po yung aking billing sa aming bahay, napansin ko nga po na pati ang taxes dun sa lahat ng charges, yung kanilang corporate tax na dapat binabayad, ay sa atin po sinisingil. Dapat po, nanggagaling yun sa kita na nila. Hindi po add-on. Yun po ang aking napansin. So, isa po yan sa nais natin na questionin at nais natin alamin. Kaya po tayo nag-file ng resolution. And thank you for co-authoring the resolution, distinguished colleague, Mr. Speaker. Opo, at maging yung system loss na yung pong energy na nawawala dahil sa yung mga nagnanakaw ng kuryente, yung energy na nawawala habang ito ay tinatransmit, bakit ba ang mamamayang Pilipino na naman ang magbabalikat nito? Kaya na nga, yun na nga ho ang nangyayari. Kaya nga po natin hinihikayat na tayo po dapat mag-imbestiga na. Tignan po natin, alamin po natin sa ating power distributor dito sa Meralco, bakit po ganito po ang nangyayari sa billing natin at bakit lahat na lang ipinapasa po sa atin. Opo, at habang pinapanood ko ang ating DOE Secretary, marami pong nagrereklamo sa taas ng singil sa fuel, sa elektrisidad natin, para bang baliwala lang sa kanya. Hindi ko po alam kung bakit gano'n na medyo nakukuha pa niyang ngumiti. Sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipino, parang sasabihin niya, wala akong magagawa dyan. Dahil pag nag-tweet na si President Donald Trump,
nagkakaroon ng mga speculation na baka tumaas na naman ang presyo ng langis. Para bang powerless, virtually powerless ang ating energy secretary sa pag-control ng power rates pati ng fuel. Bakit kaya ganun? Tuloy napapaisip ko, distinguished speaker, distinguished colleague, kung ang ating Department of Energy ba ay nagsisilbi pa sa ating mamamayan o para ba ito sa ating mga negosyante na lang? Hindi ko po maisip kung kanino ba nagsisilbi ang DOE ngayon. Para sa taong bayan pa ba o para sa mga negosyante? I'm sure naman, distinguished colleague, Mr. Speaker, that the DOE wants to fight for the interest of the Filipino people. Kaya nga, alamin po natin, sa pagka tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng investigasyon, at alamin po natin, ipatawag rin po natin doon ng DOE at alamin po natin ang posisyon nila with regards dito nga sa ginagawa ng Meralco. Opo, at sana po ay may calendar na sa lalong madaling panahon ang inyong inquiry, distinguished speaker, distinguished colleague, para po matalakay na natin ito sa lalong madaling panahon. And that is what we request from this August body, na tayo po ay mapagbigyan na at makalendar na po ang resolution ng ating final. Opo. At ilang dekada na po ang nakalilipas mula nung ipinasa ang IPIRA Law. Ang layunin po ng IPIRA Law is to distribute electricity to the consumers in the least cost manner. Ilang dekada na po ang nakakalipas, pero hanggang ngayon po ay nananatiling panaginip pa rin ang layuning ito ng IPIRA Law. At sana po ay ako po ay naghihintay na maimbestigahan na ang penomeno na ito sa Meralco. Salamat po ng marami, Mr. Speaker at distinguished colleague. Thank you.